Hello guys, magandang araw sa inyo. So happy 2026 sa inyo. Ito yung magiging first video ko ngayong taon na to, no. So dapat sa Bermosa kasi nga mas maganda doon mag-vlog kaysa dito sa amin. Kaso nga lang yan, nakita niyo na nagbabanta na naman ng ulan. Baka kasi pag pumunta ako doon, baka doon ako pabaksakan ng ulan eh. Alam niyo naman na personally ayoko talaga sa ulan kapag nag-bike. So anyway, for this video naman po, i-share ko lang sa inyo yung mga naging previous ko na rigid MTB na naka-time trial setup. So, yung iba kasi, karamihan sa mga nanonood sa channel ko ngayon, mga bago lang kasi, hindi nila alam yung history ng aking project Aeroba Rigid MTB. Akala nila, nagsimula na ako sa ganito na, naka-carbon na. No? So, actually, nagsimula yung project time trial rigid MTB ko way back pa, nung 2009. And then, 2026 ngayon ng January. So 16.5 o 16 and a half years na. 16 and a half years na ang aking project time trial rigid MTB. Yan. So 16 siguro mga 16 years na in the making na bago maging ganito yung setup ko. Yan. So yun nga, matagal na. Ako yata yung siguro yung una nag-setup ng na ganong setup na MTB, no. Feeling ko lang naman. So anyway, before na i-share sa inyo yung mga nakaraan kong mga time trial rigid MTBs, kasi nga nag-start ako nung 2007, no. Nung 2007 hanggang 2008, tapos nag-quit nga ako ng isang taon, 2008 at saka 2009. Yan, before ako mag-quit, yun nga, 2000 tsaka 2008, 2007 tsaka 2008, nagkaroon ako ng dalawang bike, no. Yung isa, rigid MTB na walang aero bar. Then yung sa mga bago lang sa channel ko, meron ako dating budget road bike na chromoleum frame, Shimano 105 dati na 9 speed pa lang dati. Pero naka-halotech na yung crankset nun. Na yun nga 105, nakalimutan ko na yung particular model at saka yung wheelset ko, ano lang yun, rim brakes lang yun. Then yung wheelset, rim set ko, yung R561 na Shimano. Yun. Yan yung quick background bago ako mag-project na ganito, no, na TTMTB. Yan. Then yun nga 2008 nag-quit ako eh. Nag-quit ako ng isang taon kasi nga nag-aral ako sa culinary at napatrabaho nga ako sa hotel. Yan. Then yun nga, kasi nga kaya ako bumalik sa pagbabike noon dahil nga sa kasi nung 'di ba nag-quit ako, nagko-commute lang kasi ako mula Las Piñas hanggang Pasay. So busit ako sa pagsakay sa mga transport ng mga sasakyan. Unang-una, magkano pamasahe nung time na yon, nung 2009, ang pamasahe totally na ginagastos ko araw-araw was over 100 pesos nung 2009. Yan. Tapos ang travel time ko kahit gaano kaaga nun, umaabot ako ng mahigit 2 oras dahil sa traffic. Pag minalas pa ako noon, pagsasakay ako ng bus, nakatayo ka agad. So mahigit 2 oras ako nakatayo doon sa bus. Ayun. So yung sinasabi nilang hindi daw nakakapagod yung pag-commute, actually mas pagod ako mag-commute sa sobrang stress. Yan, sa sobrang stress kasi kung sino-sino yung mga katabi ko, yung iba mainitin ng ulo, masusungit, mga ganyan kasi nga stress din sila. Kaya doon ako nung July, doon ako nag-start bumalik sa pagbabike noon at nangutang pa ako para lang maka-assemble, no? Kasi nga desperado na ako bumalik magbike noon. Kasi nga magbabike to work kasi ako eh. From Las Piñas doon sa dati ko tinitirhan hanggang doon sa Sofitel na hotel na pinagtatrabaho ko nung 2009. Yan. So bakit naka time trial setup ang pinili ko. Actually, yan yung kasi yung road bike ko dati naka aero bar yun. Tapos yung rigid MTB ko nga walang aero bar. So parang minerge ko yung dalawa. Parang fusion. Yan. Fusion. Yun. So doon ako kaya ganun yung naging setup noon. At saka ako kasi talaga personally mas gusto ko yung naka time trial setup kaysa doon sa pang road bike.
Yan, hindi talaga ako fan ng road bike. Since na nakakita na ako ng mga time trial bikes before, dahil nga para sa akin mas pogi, mas mabilis ang time trial bike kaysa road bike. Yan. Kaya yun ang naging setup ko sa ano ko no sa rigid MTB ko na naka time trial setup. So papakita ko sa inyo yung kauna-unahan kong rigid MTB na naka time trial setup. Yan, pakita ko sa screen. Yan, so yan yung K2 Bayside. Nag-aalaga lang yan dati ng mga mahigit 2,000. Tapos yung unang fork kasi noon, Cristel. Yan, Cristel. Tapos nagpalit din kasi ako ng Moso yung kauna-una ang triple bodied na rigid fork. Yan. So pero nauna mo na yung parang yung old school na parang MOB na no, yung Procomp na rigid fork na yung medyo malasaging ang hugis. Yan, tapos yun nga naging Moso na triple bodied. Then yung panahon na yon nung 2009 wala pang noon. Wala pang 27.5 at saka 29. 26 lang ang standard dati sa MTB. Wala ring gravel bike. Yan, walang gravel bike. Rigid MTB dati ang ginagamit sa gravel. O kaya yung sinaunang XCMTB. Yun ang ginagamit dati sa gravel. Walang gravel bike noong time na yun. Meron cyclocross pero hindi sikat dito sa Pilipinas ang cyclocross. Kasi nakakita na ako ng cyclocross doon sa may binebenta sa Liberisa. Nakalimutan ko na kung anong bike shop yun. Pero walang masyadong gumagamit ng cyclocross nun. Ang talagang pangmasa na ginagamit talaga, way back pa talaga, is yung MTB. Yan. Tapos nakano yun ang drivetrain no na yung mga sinaunang yung mga old school na drivetrain, dati kasi 3x8 yun, 3x8 speed. Ang crankset noon square taper, 48, 38, 28, tapos 1134 yung sprocket ko. Lahat yun Shimano. Lahat yun Shimano kasi nung time na yon, nung 2009, walang weapon, walang L2, wala pang Submit, wala pang Mountain Peak. Lahat ng nakita nyo sa online sa Shopee, wala pa dati nung 2009. Ang meron lang dati na budget, MOB. Yun lang. MOB lang ang sikat na budget na brand. Pero kasi nga since ng Shimano dati affordable na pang yung mga MTB parts yun lang yung tinutukoy ko na affordable, yung mga Altus, Acera, Alivio, yan yung mga ginagamit ko dati. Yan. Kasi nung panahon yung Deore, di ko pa kaya Di pa kaya ng budget ko dati yung Deore. Yan. Then yung gulong ko, yun nga, yan yung kauna-una akong slick tire na Panaracer UFDA na 29 by 2.3 na tumataginting ng 900 grams kada isa. Wire bead yun. Yan. So, ang total cost ng MTB ko noon na K2 Bayside was mga about 21,000. Flat pedals pa yun Flat pedals. Hindi pa ako naka-clipless noon. Kasi nga natakot ulit ako mag-clipless. Kasi nung 2008, nung naka-road bike ako, doon ako naka-clipless noon Yan, yan yung nauna. Ang main purpose noon syempre bike to work. Yan, bike to work. Yung dati ko mahigit 2 oras sa biyahe, nagagawa ko lang ng ang pinakamabagal ko lang is 45 to 50 minutes. Yan, then ang pinakamabilis ko pag rush mga 30 to 35 minutes. Yan, yan yung natipid ko sa oras sa pag-commute. Pagbabike ko, bike to work ko sa Sofitel. Pati pag-uwi Yan. Then, nung nalipat ako sa Resorts World, dyan pa rin yung bike ko. Tapos nung mga 2011, siguro mga April o May, kasi nga nagpalit ako ng frame from K2 to Vision Pursuit. Then graveyard ako noon dati sa Resorts World noong time na yon. Yung pangalawang hotel na pinagtrabahoan ko. Yung Vision Pursuit na kulay puti, size 19. Yun talaga yung size na para sa akin 26er pa rin yun of course. Ang nangyari kasi nung siguro mga after mga 2 duty ko sa hotel sa graveyard, nanakaw yung bike ko. Yung bisikleta ko noon, pinapark ko doon sa
pay parking yun. Nagbabayad ako ng parking fee. Kapresyo ng motor. At nagpaalam ako noong time na yun. Nagpaalam ako na kung pwede bang i-park ko yung bike. Magbabayad naman ako, pumayag naman sila. Yun nga, mga April or May ng 2011, nagpalit lang ako ng frame, nanakaw na yung aking kauna-unaan ko na TTM-TB na bisikleta, no. At yun ang dahilan kung bakit wala na yun. Nanakaw kasi. Then syempre, since na pay parking yun, may laban ako doon kasi nagbabayad na kasi ako ng serbisyo nila. Then since na alam nila na may laban ako, areglo na lang. Binigyan kasi sabi ko kasi kung ano yung nawala, yun ang gusto ko ibalik. Yun. Ang total na bigay sa akin na pera 20,000. Hulug-hulugan yun. Kaya mga ilang buwan din akong hindi nakapag-bike noon. Then nung nagbayad na sila ng buo, doon ako nag-assemble ng pangalawa kong rigid MTB na naka-time trial setup, which is yung Vision Pursuit. Yan yung dati na nawala kagad. Yung binili ko ng pangalawa, yun nga, Vision Pursuit na. Kulay puti pa rin. Size 19 na 26er. Then yung rigid fork noon, Cristel. Cristel na kamukha ng Moso. Mas maikli lang ng konti kaysa doon sa Moso. Yung Cristel na rigid fork. Flat pedals pa rin nung time na yun nung una. Then, tawag doon yung drivetrain ko. Naging 3x9 speed, Acera. Pinaghalo yata ang Acera at saka Alivio. Yun. Naka-ano lang yun, naka-mechanical disc brake. Pati rin doon sa una kong setup, naka-mechanical disc brake. Yan. Nag-aalaga dati yun ng yung pangalawa kong rigid MTB. Ang total cost noon, 25K nung time na yun. Yan yung pinakamatagal ko nagamit yung Vision Pursuit na yun. From July 2011 hanggang hanggang December ng 2016. Ayun. So ilang taon din yun, mga 12, 13. Mag-aaring na taon din yung nagamit noon. Actually nakatatlong nakatatlong repaint na yun . Di ba nga yung original color noon was white, no? Tapos naging black, tapos naging red. Yan. So ano ba yung may kasi yan mayroon akong mga highlights dun sa Vision Pursuit na yan . Kasi yung gamit ko dati ng Vision Pursuit na Aeroba Rigid MTB, yun yung pinaglalaps ko dati sa Dang Reyna nung lumipat kasi since nanakaw kasi yung bike ko, nag-resign na ako doon at lumipat ako ng call center. Lumipat kasi ako ng call center noon. So malapit lang ako sa Alabang yun sa Alabang yun sa Northgate. So malapit ako sa Dang Reyna. At saka local account yung pinagtatrabahoan ko sa Northgate. So maganda yung schedule ko para mag-ensayo. Kasi ang schedule ko dati sa Genpack sa call center was 8 to 5. 8 AM to 5 PM Monday to Friday. Kaya maaga ng umaga, early morning, nag-ensayo ako sa Dang Reyna. Maganda pa dati ang Dang Hari tsaka Dang Reyna noon. Hindi pa gaano ka-traffic, di katulad ngayon. Ngayon kasi wala Ngayon kasi wala na kwenta mag-ensayo doon. Marami na kasing sasakyan. Yan. Yan kasi sa bike na yan, yan yung nakita yan kasi yung bike na yan yung time na tinitingnan na pala ako ng isang executive team na cycling tsaka multisport. Yun nga yung Scott Multisport Team, no. Yan din yung bike na ginagamit ko. Yan din yung time na kinuha nila ako noong 2012. Tapos doon nila ako na-sponsoran ng road bike tsaka time trial bikes. Yan. Actually, hindi lang yung Scott Multisport yung nag-offer sa akin na sumali sa kanila . Meron pang naunang isa. Kaso nga lang, ako daw yung magpo-provide ng sarili kong road bike. Tinanong ko kung magkano aabutin yung pangkarera na bike. Umabot daw ng 2,000, kaya tumanggi ako . Wala naman ako pambili ng ganung klaseng bisikleta . Doon kasi sa Scott Multisport, yun nga, sila na raw bahala, kaya doon ako sumali sa team nila. Yun.
yan yung isang highlight dun sa ano ko eh, sa Vision Pursuit ko eh. At saka nung nagkaroon na ako ng time trial bike, ang ginagawa ko, yung Vision Pursuit ko yung talagang ginagawa kong pang-ensayo. Tapos kung kailan malapit na yung event na sasalihan namin, doon ko lang gagamitin yung time trial bike. Yan. So, yung sa pedals naman pala, doon na din ako nag-restart mag-clipless dyan sa bike na yan, sa Vision Pursuit na yan. Mga 2000, December of 2011. Yan. Yung Exostar. Kung meron pang Exostar, no? Exostar dati yung ano ko eh. Yung cleats pedal at saka yung cleat shoes. Yan. Then, sumunod naman yung Cole Brontes. Yan. Yung Cole Brontes na yan, isa na yan sa mga pinaka nakilala na Aerobarigid MTB ko sa social media, particularly sa Facebook. Yan. Nagsimula yan noong January of 2017. Actually, galing yan sa team na nagsuporta yung pangalawang team no, nung pangalawang team naman na nagsuporta sa akin. Yung Team Prostamen at saka yung Goldspeed 8 na bike shop. Actually, yung mga parts niyang ng Cole, karamihan diyan galing yan sa Goldspeed 8. So, maraming salamat sa kanila Yan. Kaso nga lang yung frame na yon, size 16 lang, sobrang liit para sa akin. Kaya ginawa ko lang ng paraan para mag-fit sa akin yun eh. Ang height ko kasi 5'11". So yung seat post na talagang maikli para do sa frame niyan, in-extend ko. Nag-DIY seat post extension ako. Then nagtataka lang ako do sa bike na yan. Unang gamit ko pa lang kasi ng Cole Brontes, parang gamay na gamay ko na kagad. Gamay na gamay ko na kagad yung bike na yun. Kumbaga yung frame na yun, swak na swak para sa akin kahit na masyado maliit yung frame. Kahit na ginawa ko lang ng paraan yung seat post, no. Yan. So, yung Cole Brontes na yan, piniture yan dati sa Cycling Pulse. Yan. Ginawang meme. Ginawang meme kasi yun eh. Tapos, tsaka ipapakita ko sa inyo yung picture. Na isa pang naka-Cole Brontes, yung pahabaan ng titi sa MOA. Na nag-viral dati noong April 2017 yata o March 2017. Ayan. At saka naalala ko nung nakausap ko si Ian sa Bike nung sumikat daw yung Cole Brontes na yan, sold out kagad yung Cole Brontes na frame. Ayan. Yun yung natatandaan ko diyan eh. Ang pinaka-highlight ko dun sa Cole Brontes na yan, nung 2018 naman, kasi nung 2018 binenta ko na nga yung time trial bike ko dahil wala na akong pang maintenance. Mahal talaga kasi ang maintenance expenses ng time trial bike eh. Nag-decide nga ako na pag-aanin yung Cole Brontes ko. Yung Cole Brontes kong yon, pinalitan ko ng carbon rigid fork. Ginawa kong 1x. Naka Ultegra na cassette. Tapos carbon saddle. Yun yung mga natandaan kong parts na pinagaan ko dun eh. Tapos sinali ko sa Clark Cycling Classic noong July 2018. Ako lang yung naka MTB doon. Lahat sila naka aero road bike tsaka type trial bike. sa category B yun eh. Kasi tatlo category nun eh. A, B at saka C. Doon ako sa gitna kasi nung 2014 nag-champion ako sa Cat C eh. Kaya nung sumali dito ako, doon na ako sa Cat B. Kaso nga lang, hindi na time trial bike ang gamit ko. Hamak lang na rigid MTB na alloy na frame. Yun, nakapwesto pa ako na pang-5. Yan. Yun, isa na yun kung bakit na sumikat yung Cole Brontes na yun. Dahil sa sinali akong event sa Clark Cycling Classic individual time trial noong 2018. Yan. Then, nung decide ako na pag-aanin na yung MTB ko further, doon ako nag-start bumili ng frame. Yun yung seat. Yun yung yung seat composite na MC Tremor. Dating yung medium. Dating medium yun, 27.5. Yan. Kumbaga yung pyesa ko sa Cole Brontes, nilipat ko lang doon sa MC Tremor. Yan. So ang highlight naman noon,
sa MC Tremor ko, yun yung sumali ako sa individual time trial. Under kasi ako ng Rising Sun nun, ng Team Rising Sun. So kaya nakakasali pa ako dati sa mga time trials, no. Yun nga sa ano bang yung ano yata yun eh. Nakalimutan ko no kung anong event yun. Lagay ko na lang sa screen, no. Basta ano yun, sa Clark din, sa time ITT sa Clark 40 kilometers. Sa age group ko, nag-place ako ng pangalawa, second place. Yan, nag-second place ako dati sa individual time trial. Yun yung pinakamataas na nakuha ko sa ITT gamit ng Aerobarigid MTB sa paggamit ng MC Tremor. Yan. And then yun nga, doon din ako nag-PR na nagbiyaya ako mula Las Piñas hanggang Bacnotan na La Union. 12 hours ako lang mag-isa. Wala pa akong yung escort wala pa. Talagang literal ako lang mag-isa nung time na yun. Solo ride lang ako. Yun yung mga naalala kong pinaka-highlights dun sa MC Tremor ko. Then noong year 2020 naman, nagkaroon ako ng problema dun sa MC Tremor ko na size medium. Kasi yung seat post ko noon, aluminum na 400mm ang haba. Tapos pag gumagano kasi binaback and forth yung saddle, ang lakas ng flex. Akala ko normal lang yun. Yung pala, katagalan, nagkaroon ng crack dito. Diyan sa gitna ng top tube at saka ng seat tube. Kahit na yung seat post ay medyo baon pa rin. No? Okay pa rin naman yung baon, pero yun nga, nagkaroon pa rin ng airline crack dahil doon sa malakas na flex na yun. So doon ko natutunan kapag carbon fiber pala sa height na 5'11", hindi pa pwede pala yung size 17 kasi sa aluminum pwede pero sa carbon di pwede. So nung nakita ko yung crack na yun, minessage ko yung may-ari ng Seat Composites at pina-check up, tinanggal ko yung frame, pinabalik ko doon sa Pampanga. Nandun kasi yung shop nila eh. Then yun nga, bumili ulit ako ng Cole Brontes na kulay itim. Yan, kasi ang decals ng Cole Brontes na yun green eh, kasi wala na ibang kulay. Kaya pinatuhan ko ng sticker, na customized sticker. Yan. So saglit ko lang ginamit yun. Then habang ginagamit ko yung Cole Brontes, nag-ano na ako sa AliExpress, nagka-canvas na ako ng ibang brand ng carbon fiber frame. Yun, ang napabili ko nga yung Trust Trident, tapos bumili rin ako ng EC90 na parts na carbon. Yan, yun mga natandaan kong binili ko eh. Nung time na yon 27.5 yung frame, pero yung wheel set 26er pa rin. Kasi doon sa MC Tremor ko 27.5 din yun eh. Wala pa akong alam sa mga geometry ng frame. Kaya nung unang gamit ko doon sa truss ko, napakababa pala ng baby drop, 26/2.3 ang gulong ko. Na pedal strike agad ako. Yan. So umorder ako ng Mavic Cross Ride na 24 spoke sa AliExpress ulit. Kasi wala pa yan sa dati sa Shopee at sa Lazada. Problema, nagkaroon ng nagka-pandemic. Yan, nag-ECQ noong kalagitnaan ng March. Na-cancel yung order ko. Kasi nga nag-pandemic nga. So matagal ilang buwan din yun na naka 26er yung gulong. Then nung nag-MECQ na pwede na lumabas. Doon ako napabili ng ng 700C o 29er na rimset, yung Sagmit Racing Force 1 na 700C na alam ko gravel rimset yun eh. Then doon ako nag-start, doon ako napabili na 700/40C. 700/40C na Maxxis Refuse. Ang mali ko, akala ko, yung 40C, 2.0 na gulong. Yung pala, lang yun, 29/1.57. So, nung ikinabit ko, laking disappoint ko. Dahil sa, yung bike ko, nagmukhang bodybuilder na manipis ang binte o tinatawag nilang chicken legs. Sobrang napangitan ako. Although gumaan naman yung Trident Trust ko, kaso lang yung itsura kasi ang nakakasiwang tignan, sa nasasaguan talaga ako sa ang laki-laki ng buka ng rigid fork ko na Tosik, tapos ang laki-laki ng buka ng ng rear triangle ng Trident Trust, tapos ang nakalagay na gulong 1.57 lang na 29er. Sagwa eh.
Kaya saglit ko lang ginamit yun. Buti na lang, merong gayak status si Kuya Tintin eh. Dati sa dulo ng Dang Reyna. Kaya napalitan ko yun ng, ng Gayax eh. Gayak status na 29 by 2.3 at ang laki ng pinogi ng aking Aeroba Rigid MTB na tried and trust nun. Lumiit yung mga clearance eh. At saka nung ginamit ko yun, doon ako nagtataka eh. Kung kailan bumigat yung bike ko, doon ako nag-set ng pinakamabilis kong 21 kilometer time trial na ITT sa Dang Reyna. Kasi di ko nagawa yun dun sa 700 by 40C. Doon ko nagawa sa Gayak Stato na ang bigat-bigat ng gulong eh. Nag-average speed ako ng 39.4 kph for 21 kilometer ITT sa Dang Reyna. Ayan, tapos nung mga December na 2020, nagpalit ako ng Maxxis Torch. Yun nga, medyo pinagaan ko. Ano yun, na foldable na 29er, 2.1. Then, nung nag-ECQ ulit nung April, di ako makapunta sa Dang Reyna dahil nga may checkpoint. Doon ako sa Danghari. Sa Danghari, Imus ako. Di kasi kami pwedeng pumasok sa Bermosa at yung Bermosa, napakaliit pa ng ikutan doon. Doon sa Danghari, Imus, 7.9 kilometer ang loop ko doon at mostly flat kaya doon ko nakuha yung full potential ng Trident Trust na yun eh, na naka-Maxxis Torch. Kasi ang pinaka matinding nagawa kong ITT doon, yung 50 kilometer ITT na nag-average ako ng 38.1 kph. Yan. So, yun yung pinaka the best performance na nagawa ko doon sa Trident Trust na yun eh. Yan. Pero hindi pa yun ang pinakamagaan ko na Trident Trust setup na 29er. Pinalitan ko yun ng Continental Speed King na 29 by 2.2 tapos pinalitan ko ng wheelset na mas magaan. Na Micity yung rims tapos LDCNC 1421 na hubs tapos naka pillar spokes. Kaya yung naka 1 by yun, naka 1 by setup. Kaya yung Trident Trust ko dati, nagtimbang yung dati ng 9 kg na 29er yun. Na gulong, na 29er yung gulong. Kaso nga lang, noong 2021, ng mga November, nagkasakit ako, isang buwan. Kaya hindi ko nakuha yung full potential ng gulong ng setup na yun. Yan. Kaya, yun, wala akong PR doon sa ganong setup na yun. Then, follow up nung 2022 na, di 2022 na, medyo maluwag na. Patapos na yung pandemic. Nag-message sa akin yung may-ari ng Seat Composites. Abala ko kasi doon sa pulang MC na yun, sa pula, ibebenta ko kay Nelvin. Kasama ko sa PMTBR. Kasi okay naman daw yung gamitin eh. Yung kahit may hairline track, pwede naman daw pang gamitin. Di ko na magagamit yun kasi nga, dahil nga, maulit na naman yung senaryo dati doon sa seat post. Yun isa ng bala ko, ibenta kay Nelvin yung pula kong MC na medium. Kaso nga lang, inoferan ako ng may-ari ng Seat Composites na palitan ng bago, na large. Yan, na large. Kaya anong nangyari, yung Trident Trust ko, yun ang naibenta ko kay Nelvin. Kasi sa dalawang frame na yon, mas trip ko kasi yung forma ng MC Tremor eh. Kaysa doon sa Trust. Although parehas lang naman pogi yun. Pero mas napupugi kasi ako doon sa MC Tremor eh. Kaya yan yung frame na yan. Yan yung frame noong 2022 February. Yan yung yan yung pinalit nila. Na para sa akin mas maganda. Large na to, size 18.5 yung seat tube. So wala yung issue ko dati dito, wala na kasi nga mataas na yung yung seat tube eh. Hindi na masyadong stress dito sa portion na yan. Yan. Yun ang naging doon, yun ang naging nangyari doon. Pero naging problema naman nung pinalitan ko yung frame na FC Tremor yan. Hindi kasya yung Continental Speed King na 29 by 2.2. Yan, hindi kasya diyan. Yan, hindi kasya. Nung time na yun na hindi nakasya, nagpalit ako ng gulong na Maxxis Grifter. Nasaglit ko lang ginamit yun eh. Tapos napabili din ako ng rigid fork dati. Kasi yung rigid fork ko na Tosik dati na pula, hindi kakasya dito sa head tube ng frame ko na large. Ngayon, ito nga dahil mahaba kasi yung head tube length nito eh.
Eh yung steerer tube kasi ng ano, ng Tosi ko maikli lang. Kasya lang doon sa Trident Trust. Doon lang kasi pwede yun kasi maikli lang kasi yung head tube length ng ano ng Trident Trust eh. Kaya napabili ako ng dalawa. Yung isa balugo kasi yung balugo sa sukat ng balugo po pwede yung 2.0. Eh ang tagal dumating, napabili ako ng Tosik na itim. Yan, Tosik na itim na carbon rigid fork na suspension corrected 26R. Yan. Eh, ano na, mga ilang linggo, dumating yung balugo. Eh, nangyari naman, nung finitest ko yung maxi scripter ko dun sa, ano, sa purara sa balugo, hindi naman kasya. Dikit. Hindi kasya sa maxi scripter na 29 by 2.0. Kaya nag-decide ako na ibenta ko yung 29er ko na wheelset kasama na yung gulong at nagpalit ako ginawa ko ng 27.5. Kasi mas pinili ko yung balugo fork kasi yung balugo fork na yan, yung balugo fork na pogi-pogi kasi. Mas aero kasi ito eh. Yan. Sinacrifice ko yung wheelset ko na 29er, ginawa ko 27.5. Yan. So yung 27.5 na yon, siguro nagsimula yun ng mga ano eh. Nga, February 2022 hanggang 2025 ng June o July. Yan. Ang highlights dun sa 27.5 ko na ano sa MC Tremor ko na naka 27.5 na gulong. Meron akong ano eh pansamantalang nag-KOM ako sa Dang Reyna na 25 laps na 104 kilometers, so 103.5 kilometers bago magka-event yung D-Reyna na nagkaroon ng time trial sa Dang Reyna noon eh, yung sa DR Bikes eh, group effort kasi yun eh, group effort, kaya nabura yung na beat yung record ko. Team effort kasi sila eh kasi nung ginawa ko yung KM attempt ko dati, ako lang kasi mag-isa nun. Kaya mabibit talaga. Naka-road bike pa sila. Naka-road bike pa sila. So, yun nga. Yan yung highlights dun sa MC Tremor ko. Yan, ito yung frame. Tapos 27.5 na 2.2 yung gulong na Speed King. Then, nung isa pang PR dun sa Banahaw loop ko. Nung 2023. Na make it 9.5 hours lang. Yun din, 27.5 by 2.2 na Speed King ang gamit ko nun. Yan, yun yung highlights nun. Then, nung 2023 ng November, pinalitan ko ng Contact Urban na 27.5 by 2.2. Gusto ko sanang i-maximize yung full potential. Nang-aksidente naman ako. Nang-aksidente naman ako nung November 23 o 24, 2023. Tapos bumalik nga ako nung 2024 after 6 to 7 months. Tumagal yon hanggang yung setup na yon hanggang last year 2025 ng July, mga July. Nung July, yan, ito na. Nagpalit na ako ng 700 by 47C. Yan, ito na ngayon. Ito na yung setup na yan, 700 by 47C. Tapos naka large pulley. Then ang pinakahuli, ayan, naka-time trial cockpit. Ayan, naka-time trial cockpit na. So ito na yung itsura ngayon ng aking Aeroba Rigid MTB. Yan, mahaba yung video no kasi kailangan mahaba kasi ang dami kong kwento, ang dami kong history. Ang haba kasi. May gitisat kalating dekada eh. Ayan, ang problema ko naman since na yun nga magsi 17 years na yung setup ko. Siyempre, ilang taon na ako. May edad na ako. Tito bikers na ako eh. Kaya siyempre, although na maganda yung setup, mas aero na. Ito yung pinaka-aero setup na ginawa ko sa time trial rigid MTB ko. Kaso nga lang, ang problema, makina eh. Ako ang problema eh. May edad na kasi ako eh. Wala naman akong iniinom na supplements o kaya magagandang diet na tinitik na mga mayayaman na mga nagbabike. Wala akong ganun eh. Kanin ulam lang. Bahala na kung anong meron dyan eh. Ayun, yun ang naging problema. Ito yung pinakamabilis na setup ng MTB ko. Problema ko naman, yung makina, pahina na ng pahina. Ako yun, pahina na ako ng pahina.
Then ano pa yung ano, future na gagawin ko dito? Malamang ano na lang, rim set na carbon. Tapos carbon din na crankset. Yun ang alam kong ano eh. Tapos siguro modern cockpit na time trial at saka DI2. Yun na yung mga susunod na upgrade. Pero matagal pa yun. Siyempre, minimum wager lang ako eh. Hindi naman ako mayaman eh. So yun nga, yun nga yung lengthy video, yung history ko, no? From ano yun kasi yung una kong MTB, baka 14 to 15 kilograms ngayon. Ito na, magana. Dating budget yan, medyo hindi na budget. Medyo lang naman, no, na hindi na budget. Yan, so kung meron kayong tanong regarding dito sa video na to, i-comment na lang yun sa comment section down below. So, maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.